Wala akong natanggap na padala kahit isang beses, sabi ng aking ina na si Teresita, habang nagtatakang ikinakiling ang kanyang ulo sa isang malamig na hapon ng Enero, sa isang silid na halos namumuo ang hamog sa bawat paghinga. Hindi ko kaagad na unawaan ang aking narinig. Mula sa sandaling binuksan ko ang pinto ng bahay ng aking ina, ramdam ko ang lamig na halos hindi naiiba sa labas, na gumagapang sa pasilyo. Nakasuot ang aking ina ng isang makapal na sweater na pinatungan pa ng isang lumang jacket, at nakabalot ng kumot ang kanyang maliit at kuba ng likod, habang nakaupo. Hindi man lang nakasaksak ang aircon sa silid. Sira ba ang heating? Nag-aalala kong sabi, habang kinukuha ang remote. Ngumiti lamang ng mahinahon ang aking ina. Hindi naman sira, sadyang hindi ko lang ginagamit dahil mataas ang singil sa kuryente. Pero napakalamig. Baka po kayo magkasipon. Ayos lang basta't magsuot ng makapal. Saka kapag uminom ako ng mainit na tubig, iinit na rin ang pakiramdam ko mula sa loob. Habang sinasabi iyon, napansin kong bahagyang nangingitim ang kanyang mga labi. Ang mga kamay niyang may hawak sa tasa ay puno ng malalalim na kulubot, at ang mga dulo ng kanyang daliri ay bitak-bitak at namumula. Hindi ko na natiis. Nagtungo ako sa kusina at binuksan ang pinto ng refrigerator. Ang laman lamang nito ay isang pirasong tokwa na malapit ng masira, kaunting atsara na nag-iiba na ang kulay, at kalahating repolyo na nangungulubot na. Walang karne o isda. Wala ring prutas o kahit isang pirasong matamis na pagkain. Ang alam ko, nasa 8,000 piso lamang ang buwanang pensyon niya mula sa SSS. Sa edad na 78, habang tinitiis ang alta presyon at pananakit ng tuhod, nagtatrabaho pa rin siya bilang part-time na tagalinis sa isang maliit na gusali sa kanilang lugar. Siya ang inang nagsumikap mag-isa, matapos pumanaw ang aking ama, para lamang mapagtapos ako ng kolehiyo, at ang inang iyon, nanginginig ngayon sa gitna ng matinding lamig, nabubuhay lamang sa tokwa at atsara, tila may pumiga sa aking puso. Sa loob ng 10 taon, akala ko ay nagpapadala ako ng 50,000 piso buwan-buwan sa aking ina. Nang magpakasal ako, at ilang taon ang lumipas, noong tumigil na sa pagtatrabaho ang aking ina at nagsimulang umasa sa pensyon, kinausap ko ang aking asawa, si Mateo. Gusto kong padalhan si nanay ng 50,000 piso kada buwan. Mag-overtime pa ako ng husto sa trabaho ko sa bangko. Noon, may ngiti sa labi na sinabi ng aking asawa, "Oo naman, malaki rin ang utang na loob ko sa nanay mo noong kinasal tayo. Kung gagamitin natin ang company account ko, mas mababa ang transfer fee at ako na ang bahala sa buwan ng transaksyon." Labis akong nagpasalamat sa kanyang mga salita at buwan-buwan akong nagdagdag ng 50,000 piso sa aming joint account. At buwan-buwan, hindi nakakalimot si Mateo na magulat sa akin sa pamamagitan ng text message na ipadala ko na ngayong buwan. Tumawag si Nanay Teresita para magpasalamat. Tuwang-tuwa raw siya. Nahihiya raw siyang sabihin sa iyo ng direkta pero malaking tulong daw talaga. Ang mga salitang iyon ang pinaniwalaan ko sa loob ng mahabang panahon. Kilala ko ang aking ina. Likas siyang mahiyain. Inisip ko na baka nahihiya siyang gastusin ang perang pinapadala ko at iniipon na lamang niya ito para sa oras ng pangangailangan. Alam din ng aking ina na nahihirapan ako sa pakikisama sa aking mga biyenan, kaya't marahil ay ayaw na niyang dumagdag pa sa aking alalahanin sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa pera. Kaya't dahil sa awa, sinabi ko sa aking ina habang hawak ang kanyang malamig na kamay, "Pasensya na po, nanay. Simula sa susunod na buwan, dadagdagan ko pa ang padala, kaya sana naman ay buksan ninyo ang aircon at kumain kayo ng masasarap na pagkain." Ang naging sagot niya sa mga salitang iyon, ang siyang unang pangungusap sa kuwentong ito. "Padala? Anak, kahit minsan ay hindi ako nakatanggap niyan." Natigilan ako. Binuksan ko ang aking smartphone. Sa screen, nakahanay ang mga mensahe mula kay Mateo sa loob ng maraming taon. 50,000 na ipadala na kay Nanay Teresita ngayong buwan. Nag-text siya. Natanggap na raw niya. Nagpapasalamat siya sa iyo. Habang tinititigan ng screen ng nanginginig ang mga daliri, tinanong ko ang aking ina, "Nay, sigurado po ba kayo? Sa loob ng 10 taon, kahit isang beses, wala pong perang pumasok galing kay Mateo?" Umiling ang aking ina na may pagkalito sa mukha. "Wala. Anak, ni hindi ko nga naibigay kay Mateo ang account number ko. Ayaw kong maging pabigat sa inyo. Kaya iniwasan kong pag-usapan ang tungkol sa pera." Naramdaman ko ang panlalamig ng dugo sa aking buong katawan. Hindi lang pala kwento ng pagpapadala ng pera ang inimbento ng aking asawa, kundi pati na rin ang mga tawag ng pasasalamat mula sa aking ina.
50,000 piso kada buwan, 600,000 piso sa isang taon, at 6 na milyong piso sa loob ng 10 taon. Ang perang pinaghirapan ko, na inaasam kong magbibigay ng init at masarap na pagkain sa aking ina, ay hindi nakarating sa kanya kahit isang kusing. Biglang sumagi sa isip ko, ang isang alaala, 6 na buwan na ang nakalipas. Nang malaman kong luma na ang water heater sa bahay ng aking ina, sinabi ko kay Mateo na gusto kong ako na ang gumastos para mapalitan ito mula sa aming budget. Agad na sumimangot si Mateo at sinabing, "Nagpapadala na nga ako ng 50,000 buwan-buwan, kulang pa ba? Maghinay-hinay ka naman." Ang biyenan kong babae, si Amalia, na kasama namin sa bahay, ay sumabat pa ng may malamig na boses. "Talagang maluho iyang ina mo, ano? Kami nga, kahit kasama mo rito, hindi kami humihingi ng ganyang kalaking pera. Asawa ka ng panganay, dapat mas inuuna mo ang pamilyang ito." Nang mga sandaling iyon, nasaktan ako dahil sa paninisi sa aking ina, at yumuko na lamang ako. Ang pamilya ng aking asawa ay tumatawa habang pinag-uusapan ang kaluhohan ng aking ina, habang sila ay kumakain ng mamahaling steak sa isang sala na may floor heating. Narinig ko rin na ang biyenan kong lalaki, si Gregorio, ay taon-taon nagpapalit ng bagong sasakyan, at tinutulungan pa nila ang pamilya ng kapatid ni Mateo, si Isabel, sa kanilang housing loan. Saan kaya nanggagaling ang lahat ng perang iyon? Imposibleng magkaroon sila ng ganoong karangyang buhay sa sahod lamang ni Mateo. Ginamit nila ang perang dapat sana ay para sa aking inang nagtitiis sa lamig para sa kanilang sariling luho at aliw. Hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak o tumawag agad kay Mateo para isumbat ang lahat. Mahigpit ko lamang hinawakan ang aking smartphone na halos mabasag ang screen. Nagtatrabaho ako sa loans department ng isang malaking bangko. Alam na alam ko kung paano gumagalaw ang pera. Kung kukumprontahin ko si Mateo ngayon, tiyak nagagawa siya ng mga palusot, itatago ang ebidensya, at sa pinakamasamang sitwasyon, ililipat ang pera sa joint account namin sa ibang lugar. Ang mag-iskandalo dahil sa bugso ng damdamin ang pinakatangang hakbang. Dahan-dahan akong tumayo at binuksan ang switch ng aircon. Itinaas ko ang temperatura sa pinakamataas at tiningnan kung kumakalat na ang mainit na hangin sa silid. Pagkatapos, pumunta ako sa kalapit na supermarket, bumili ng mainit na packed meal, karne, isda at maraming gulay. "Nanay, sabay na po tayong kumain." Habang naghahanda ng mainit na tsaa, mahinahon kong sinabi, "Simula bukas, ako na po ang direktang maghuhulog sa account ninyo." Sa mga oras na ito, tiyak na naglalaro ng golf si Mateo, tumatawa habang kumakain ng mamahaling tanghalian. Ang aking mga biyenan naman ay malamang na masayang namimili gamit ang family card na binabayaran mula sa aking sahod. Akala nila ay nanalo sila. Akala nila ay nagtagumpay silang gamitin ang aking kabaitan at ang pagiging mahiyain ng aking ina para pagsamantalahan ako sa loob ng 10 taon. Ngunit sa mga sandaling iyon, wala pa sa kanila ang nakakaalam. Hindi ako isang asawang walang magawa na magpapadala sa galit. At hindi nila alam ang katotohanan kung kaninong sahod ang bumubuhay sa karangyaan na tinatamasa nila. Gamit ang aking malamig na pag-iisip bilang isang empleyado ng bangko, gumawa ako ng isang desisyon. Bago ko kumprontahin si Mateo, kailangan ko munang putulin ang lahat ng daloy ng pera. Ang aking payroll account ay ililipat ko bukas na bukas din sa isang hiwalay na account na hindi niya magagalaw. Ang mga automatikong padala sa aking mga biyenan at tulong pinansyal sa aking hipag ay personal kong ititigil. At kinabukasan, sa isang iglap, guguho ang buhay ng pamilya ng aking asawa dahil sa tahimik na paghihiganting inihanda ko. Ang unang tumawag sa aking smartphone ay hindi si Mateo, kundi isang taong hindi ko inaasahan. Nang bumalik ako sa aming bahay mula sa aking ina, sinalubong ako ng nakakapasong init sa loob. Ramdam ko sa aking mga talampakan ang init mula sa floor heating ng pasilyo. Mula sa sala, naririnig ko ang malakas na tawanan mula sa malaking telebisyon. Sumilip ako sa siwang ng pinto at nakita ko ang biyenan kong si Amalia na kumakain ng mamahaling imported na prutas. Ang biyenan kong si Gregorio naman ay masayang tumatawa habang tinitingnan ang mga brochure para sa kanilang biyahe sa susunod na linggo. Pareho silang nakarelax na parang nasa sarili nilang bahay. Walang sino man sa kanila ang nakapansin sa aking pagdating. Hindi ako umimik at umakyat ako sa aming silid sa ikalawang palapag. Isinara ko ang pinto at pinatay ang heating. Habang nakatayo sa malamig na silid, malinaw na bumalik sa aking isipan ang imahe ng aking ina. Ang kanyang nangingitim na labi, ang mga daliring bitak-bitak at namumula,
at ang maliit na refrigerator na tanging tokwa na malapit nang masira ang laman. Huminga ako ng malalim at kinuha mula sa drawer ng aking mesa ang isang maliit na kahon na may susi. Nasa loob nito ang passbook ng aming joint account. Kung bakit halos lahat ng aking sahod ay inilalagay ko sa account na ito. Nagsimula ito sa mga mababait na salita ni Mateo. 10 taon na ang nakalipas. Namatay ang aking ama dahil sa sakit noong high school ako. Ang naiwang ina ko, si Teresita, ay nagtrabaho sa isang maliit na patahian mula umaga hanggang gabi. Tinatapakan ang makina ng pananahi para lamang mapag-aral ako hanggang kolehiyo. Hindi siya bumili ng kahit isang bagong damit para sa sarili, at kahit ang kanyang facial lotion ay tinitipid niya para lamang mabayaran ang aking matrikula. Ang dahilan kung bakit ako nakapasok sa isang malaking bangko ay dahil sa lahat ng sakripisyo ng aking ina. Nang tumigil na siya sa pagtatrabaho sa patahian at nagsimulang umasa sa pensyon, naisip kong pagkakataon ko nang makabawi. Gusto kong padalhan si nanay ng 50,000 piso buwan-buwan, sabi ko isang gabi. Hinawakan ni Mateo nang mahinahon ang aking kamay. Oo naman, malaki rin ang utang na loob ko sa nanay mo. Gaano kalaking ginhawa ang naramdaman ko sa mga salitang iyon. Nag-alok pa si Mateo, pero mahiyain si nanay mo. Baka hindi niya tanggapin kung direkta mong ibibigay. Idiretso na lang natin mula sa company account ko buwan-buwan. Kung sasabihin kong galing sa akin, baka mas madali niyang tanggapin. Napaiyak ako sa tuwa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, naisip ko, napakaswerte ko, at siya ang napangasawa ko. Dahil sa pasasalamat na iyon, tiniis ko ang lahat ng hindi makatarungang pagtrato sa loob ng 10 taon. Kahit na araw-araw akong pinapangaralan ni Amalia tungkol sa mga gawaing bahay, kahit na ginamit ni Gregorio ang aking bonus para bumili ng bagong golf club, at kahit na tumatawa si Isabel habang humihingi ng tulong para sa matrikula ng kanyang anak sabay sabing, "Banker naman si ate, kaya marami siyang pera." Hindi ako kailanman nagreklamo dahil inaalagaan ni Mateo ang aking ina at sa pamamagitan ng pagsuporta sa pamilyang ito, makakabawi ako sa aking ina. Iyon ang sinasabi ko sa aking sarili habang buwan-buwan kong inihuhulog ang malaking bahagi ng aking sahod at bonus sa joint account. Ngunit ngayon, ang mga numero sa passbook na nasa harap ko ang nagsasabi ng buong katotohanan. Gamit ang aking karanasan bilang isang empleyado ng bangko, sinuri ko ng walang emosyon ang mga transaksyon sa nakalipas na ilang taon. Tuwing 25 ng buwan, pumapasok ang aking sahod. Sa parehong araw, pumapasok din ang sahod ni Mateo. Ngunit kinabukasan, hindi ka panipaniwalang halaga ang sunod-sunod na nababawas. Credit card payment, 250,000. Ito ang bayad sa golf ni Gregorio at sa mga pinamili ni Amalia sa department store. Padala kay Isabel, 70,000. Buwanang tulong para sa housing loan ng bahay ni Isabel. Investment fund debit, 100,000. Ito ay para sa investment ni Mateo. At kahit saan ko hanapin, walang kahit isang tala ng padala sa pangalang Teresita. Bahagyang nanginig ang aking mga kamay. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit sa sarili kong katangahan. Bakit hindi ko man lang tinanong ang aking ina, kahit isang beses? Bakit hindi ko man lang pinagdudahan ang mga salita ng aking asawa na natanggap na niya? Ang kabaitan kong ayaw abalahin ng aking ina ay naging isang paraan lamang ng pag-iwas. At nakita ni Mateo ang kahinaang iyon. Ginamit niya ng buong husay ang aking guilt at ang pagiging mahiyain ng aking ina para kuhain ang pera para lamang sa kanyang pamilya. Kinuha ko ang calculator sa aking tabi. 50,000 piso kada buwan sa loob ng 10 taon ay 6 na milyong piso. Tinitigan ko ang mga numero sa screen ng calculator. Para sa akin, mga numero lamang iyon, ngunit para sa aking ina, iyon ay bayad sa kuryente para sa init at pambili ng masarap na pagkain. Ninakaw nila ang init ng taglamig mula sa aking ina at ginamit ang perang iyon para kumain ng imported na prutas sa isang bahay na may floor heating. Hindi ako dapat magpadala sa emosyon. Ang kalaban ko ay isang taong kayang magsinungaling ng 10 taon nang walang katinag-tinag. Kung iiyak ako at kumprontahin siya, sasabihin lang niyang ginamit niya ito para sa pamilya. Isa akong empleyado ng bangko. Kung pera ang ginamit para lokohin ako, pera rin ang gagamitin kong panuntunan para ayusin ito. Kinuha ko mula sa aking bag ang mga dokumento mula sa bangko kung saan ako nagtatrabaho. Ito ay isang change of payroll account form. Ang aking sahod at bonus na dating pumapasok sa joint account
ay ililipat ko na ngayon sa isang hiwalay na account na ako lamang ang may kontrol. Bukod dito, binuksan ko ang aking laptop at nag-login sa online banking. Ang loan ng sasakyan ni Gregorio, ang bayarin sa family card ni Amalia, at ang automatikong padala kay Isabel lahat ng iyon na nakatakdang bayaran mula sa aking sahod ay isa-isa kong itinigil. Hindi na nanginginig ang aking mga daliri. Ramdam ko na, sa kabilang panig ng screen, ang mga malalaking tubo na sumusuporta sa buhay ng pamilya ng aking asawa ay isa-isang pinuputol. Sa huli, kinumpleto ko ang setup para sa buwanang padala ng 50,000 piso sa account ng aking ina. Direkta mula sa akin at sa ilalim ng aking pangalan. 10:00 na ng gabi nang may humintong taxi sa tapat ng bahay. Bumukas ang pinto at kasabay ng amoy ng alak, narinig ko ang masayang boses ni Mateo. Grabe, ang ganda ng laro ng golf kanina. Tay, sa susunod, sabay tayo. Naririnig ko ang tawanan ni na Gregorio at Amalia mula sa sala. Ito ay isang perpektong larawan ng isang masaya at mayamang pamilya. Ngunit hindi nila alam na ang pundasyong sumusuporta sa masayang buhay na iyon ay ngayon lang natanggal lahat. Bukas, ang mga bayarin na dapat sanang mabayaran ay mauubusan ng pondo. Ang perang dapat sanang ipadala kay Isabel ay hindi na darating. Pinatay ko ang ilaw sa aking silid at tahimik na ipinikit ang aking mga mata sa dilim. Anong mga mukha kaya ang ipapakita nila bukas? Ang umaga kung kailan guguho ang matagal ng kasinungalingan ay malapit na. Kinabukasan, sa agahan ng Lunes, ang eksena ay tulad pa rin ng dati. Sa hapagkainan, nakahain ng mamahaling daing na isda at makapal na hiwa ng salmon na binili ni Amalia. Tahimik kong pinagsilbihan ng mainit na tsaa si Gregorio. Lara, masyadong mainit ang tsaa. Reklamo ni Amalia na nakakunot ang noo. Hindi sanay sa mainit si Gregorio, kaya mag-ingat ka naman. Saka, medyo sunog itong salmon ngayon. Sayang naman ang sahog kung sisirain mo lang. Kung dati, yumuyuko ako at humihingi ng paumanhin. Akala ko, ang pag-iwas sa gulo ang tanging paraan para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Ngunit ngayong umaga, tahimik ko lamang tinitigan ang mukha ni Amalia. Ang suot niyang silk na pajama, ang magarang chopsticks na ginagamit ni Gregorio, ang malawak at komportableng dining room na may floor heating lahat ng iyon ay binabayaran mula sa aking sahod. Ngunit hindi alam ng aking mga biyenan na ako ang sumusuporta sa malaking bahagi ng gastusin ng bahay na ito. Dahil nagsinungaling si Mateo na sapat na ang kanyang kinikita. Pasensya na po. Sa susunod ay mag-iingat ako. Maikli kong sagot, pinipigilan ng aking emosyon. Para sa akin ngayon, walang saysay ang pakikipagtalo sa kanila. Maya-maya, bumaba si Mateo na nakasuot ng suit. Masaya siyang umupo at nagsimulang kumain. Tay, tungkol sa trip natin sa resort sa susunod na linggo, in-upgrade ko na pala ang hotel gamit ang card ko. May kasamang private pool yung kuwarto. Aba, salamat Mateo. Talaga namang napakabuti mong anak, sabi ni Gregorio na naniningkit ang mga mata, habang masayang ngumingiti si Amalia. Lara, dapat tularan mo ako. Maging mas magalang ka sa mga magulang, mayabang na sabi ni Mateo sa akin. Nga pala, tumawag si Nanay Teresita kahapon. Nanlamig ang puso ko. Walang hiya si Mateo, na nagpatuloy sa kanyang kasinungalingan. Binili na raw niya sa wakas yung bagong coat, gamit yung perang pinadala ko. Ngayon daw, hindi na siya giginawin. Labis siyang nagpapasalamat. Siguro tuwang-tuwa talaga siya, kaya direkta na siyang tumawag sa akin. Medyo hinigpitan ko ang hawak sa aking tasa. Bahagyang umalon ang mainit na tsaa at natapon sa aking mga daliri. Ngunit hindi ko ipinakita ang sakit. Naalala ko ang nakita ko sa bahay ng aking ina kahapon, ang aircon na hindi nakasaksak, ang kalahating repolyo at tokwa, at ang nangingitim na labi ng aking inang nanginginig habang nakabalot sa kumot. Paano nakakatawa ng ganito ang lalaking ito habang ninanakaw ang pera ng sarili kong ina? Sa sandaling iyon, lahat ng maliliit na pagdududa ko sa nakaraan ay nagsimulang magkabit-kabit na parang isang puzzle. Ilang taon na, tuwing sasabihin kong gusto kong bisitahin ang aking ina, palaging tumututol si Mateo. Abala rin si nanay mo, baka maistorbo lang. Ako na lang ang tatawag para kumustahin siya. Asikasuhin mo na lang ang bahay. Ginagampanan niya ang papel ng isang mabait na asawa habang pinipigilan niya kaming magkita ng direkta. Tuwing Pasko o undas na balak kong umuwi, palagi siyang nagsisingit ng schedule para sa kanyang pamilya. Asawa ka ng panganay, natural lang na unahin mo ang pagtitipon ng pamilya natin. Inilayo niya ako sa aking ina.
Lahat pala ay para hindi mabuking ang kasinungalingan tungkol sa padala. Pinigilan ko ang pagsusuka dahil sa sarili kong katangahan. Aalis na po ako. Umalis ako ng bahay, tulad ng dati, at nagtungo sa bangko. Pagdating ko sa aking desk sa loans department, agad kong binuksan ang aking computer at tiningnan ang balanse ng bago kong account. Naroon na ang aking sahod para sa buwang ito. Sa kabilang banda, tiningnan ko rin ang balanse ng dati naming joint account. Ang sahod lamang ni Mateo ang pumasok, ngunit ang halaga ay nakakagulat na maliit. Lumalabas na bumagsak ang kumpanya ni Mateo at malaki ang ibinaba ng kanyang sahod sa nakalipas na ilang taon. Ang maliit niyang sahod ay halos maubos agad sa pagbabayad ng housing loan at car loan. Ibig sabihin, wala nang natirang kahit isang kusing para sa mga bayarin sa kuryente at tubig na dapat bayaran ngayon sa credit card ni Amalia at sa tulong pinansyal para sa pamilya ni Isabel. Sinimulan ko ring suriin ng mas detalyado ang mga nakaraang transaksyon. Hindi ako nanginginig sa galit, kundi sinusundan ko ang mga numero nang may malamig na pag-iisip bilang isang empleyado ng bangko. At may napansin akong isang kakaibang bagay. Tuwing ika-27 ng buwan, may automatikong transfer na 100,000 sa isang investment company. Ito ay eksaktong kapareho ng halagang idinadagdag ko para sa padala sa aking ina. Ang perang dapat sana ay para sa aking ina ay inilipat ni Mateo sa kanyang sariling investment account. Ang perang pinaghirapan ko ay hindi ginamit para painitin ang aking ina, kundi para sa kayabangan at sugal na investment ng aking asawa. Ngunit hindi lang iyon ang kakaiba. Nang mas malalim pa ang aking pagsusuri, may nakita akong mga tala ng pagbabayad sa isang hindi pamilyar na kumpanya tuwing 6 na buwan. Nang hanapin ko ang pangalan nito, napahinto ako sa paghinga. Isang lending company, o mas kilala sa tawag na 5-6. At hindi lang isa, kundi marami. Nagyayabang si Mateo sa kanyang pamilya na siya ang bumubuhay sa kanila. Nagpapanggap din siyang matagumpay sa kanyang mga investment. Ngunit sa katotohanan, hindi lang niya ginagamit ang aking sahod, kundi nangungutang pa siya para punan ang kakulangan. Marahil ay para takpan ang mga pagkalugi sa investment. At ang pambayad sa mga utang na iyon ay mula rin sa perang inihuhulog ko. Nagnanasa sa luho gamit ang pera ko, nagbabayad ng utang gamit ang pera ko, at nagpapanggap na mabuting anak gamit ang pera ko, at ang ina ko, nanginginig sa isang malamig na silid sa gitna ng taglamig. Ito ang tunay na pagkatao ng pamilyang pinaniwalaan ko sa loob ng 10 taon. Ang mga numero sa screen ang nagsasabi ng lahat ng kanilang kasakiman. Sumapit ang 10:00 ng umaga. Sa sistema ng bangko, ito ang oras kung kailan sabay-sabay na pinoproseso ang iba't ibang automatikong pagbabayad at transfer. Dahil sa kakulangan ng pondo sa joint account, lahat ng bayarin ng pamilya Mateo ay nag-error sa mga sandaling ito. Dahil hindi pumasok ang aking sahod, ang araw na ito ang simula ng katapusan para sa kanila. Wala nang sino man ang makakapagnakaw ng pera ng aking ina. Tinitigan ko ang aking smartphone na nakapatong sa tabi ng aking desk. Sandali na lang at malalaman na nila ang pagbabago. At pagpatak ng 10:05, umilaw ang screen at tumunog ng malakas ang telepono. Ang pangalang lumitaw ay hindi si Mateo o si Amalia. Ito ay tawag mula sa taong unang naapektuhan ng pagpapalit ko ng payroll account. Ang pangalang lumitaw sa aking smartphone ay Isabel. Si Isabel ay kapatid ng aking asawa na si Mateo. Nakatira siya sa kabilang bayan at buwan-buwan siyang tumatanggap ng 70,000 para sa kanyang housing loan mula sa aking sahod. Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag. Ate Elara! Umalingaw-ngaw ang matinis at naiinis na boses ni Isabel sa kabilang linya. Anong nangyayari? Yung tulong pinansyal na dapat pumasok galing kay kuya ngayong ika-10. Hindi pa dumarating. Hindi ko inalis ang aking tingin sa screen ng computer ng bangko habang sumasagot. Ganun ba? Hindi pumasok? Hindi yun ang punto. Kailangan kong bayaran ng enrollment para sa summer class ng anak ko ngayon. Pero ilang beses ko nang tinatawagan si kuya, hindi siya sumasagot. Nasa bangko ka naman, di ba ate? Baka pwedeng tingnan mo kung may system error o ano. Hindi man lang tinatago ni Isabel ang kanyang pag-aakala na karapatan niyang tumanggap ng pera. Lubos siyang naniniwala na dahil mataas ang sahod ng kanyang kuya, obligasyon nitong tulungan sila. Hindi niya alam na ang perang iyon ay galing sa aking sahod. Kahit empleyado ako ng bangko, hindi ko pwedeng basta-basta tingnan ang account ng pamilya ko. Sabi ko nang walang emosyon. At sa tingin ko, hindi iyon error. Simpleng kulang lang ang balanse para mabayaran yan.
Kulang ang balanse? Imposible. Manager si kuya. Direkta mo na lang tanungin si Mateo. Iyon lang ang sinabi ko at ibinaba ang telepono habang may sinisigaw pa si Isabel. Dati, ako ang desperadong humihingi ng paumanhin para lang hindi magalit ang aking hipag. Ngunit hindi ko na kailangang gawin iyon. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ko ang isang matalim na tingin at napatingala ako. Nakatingin sa akin ang aming branch manager sa loans department, si Mr. Reyes. Alam ni Mr. Reyes na ilang beses na akong tumanggi sa promosyon dahil sa mga responsibilidad ko sa pamilya ng aking asawa. Mrs. Cruz, medyo maputla ka yata, sabi ni Mr. Reyes habang lumalapit sa aking desk. Binabaan ang kanyang boses. Mag-half day ka na lang mamaya, marami ka pang natitirang leave. Pero may meeting po mamayang hapon. Kahit sino pwedeng pumalit sa meeting na yan, pero walang sino man ang pwedeng pumalit sa buhay mo. Sinulyapan ni Mr. Reyes ang mga numero sa aking computer screen. Marahil ay napansin niyang inaayos ko ang aking mga personal na account. Isa kang mahusay na empleyado na nag-iingat sa mahahalagang numero ng bangko. Kaya huwag mong balewalain ang mga numero ng sarili mong buhay. Ayusin mo muna ang dapat mong ayusin. Dahil sa mga mabait na salitang iyon, bahagyang lumuwag ang aking dibdib. Nagpasalamat ako at kinuha ang aking bag at umalis sa bangko. Dumiretso ako sa aming bahay. Tahimik ang subdivision sa hapon. Mag-aalauna na. Tuwing Lunes ng hapon, ang aking mga biyenan na sina Amalia at Gregorio ay nasa kanilang senior citizens club, kaya dapat ay walang tao sa bahay. Binuksan ko ang pinto at tahimik na pumasok. Isa lang ang dahilan kung bakit ako bumalik dito, para hanapin ang mga pisikal na ebidensya tulad ng mga kontrata sa utang at investment statements na itinatago ni Mateo. Ang history ng account lamang ay hindi sapat para patunayan kung saan niya ginastos ang lahat ng pera. Bago ako pumunta sa abogado, kailangan ko ng matibay na ebidensya. Pumasok ako sa study room ni Mateo, sa ikalawang palapag. Palagi niyang sinasabi sa akin na, huwag pumasok, dahil may mahahalagang dokumento siya roon para sa trabaho. Walang pag-aalinlangan kung binuksan ang mga drawer ng kanyang desk. Ang nakakandadong drawer sa pinakababa ay madali kong nabuksan gamit ang isang maliit na kasangkapan na ginagamit ko sa bangko. Sa loob, siksikan ng makakapal na clear file. Binuksan ko ang unang file at napahinto ako sa paghinga. Nakatambak dito ang mga statement mula sa mga nagpapautang na 5/6. Ang mga interes ay mataas at ang mga tala ay nagpapakita ng paulit-ulit na pag-utang para lang makabayad sa naunang utang, isang klasikong halimbawa ng isang kahig, isang tuka. Sa isa pang file, naroon ang mga tala ng pagkalugi sa foreign exchange at stock market. Ang mga negatibong numero na nakaprint sa pula ay umaabot sa milyon-milyong piso. Sa likod ng kanyang titulo bilang sales manager, si Mateo ay nalulugi pala sa investments at baon sa utang. Para itago ito, kinukuha niya ang aking sahod at nagpapanggap sa kanyang pamilya na siya ang bumubuhay sa lahat. At ang nakita ko sa pinakailalim ng file, ang tuluyang nagpatigil sa akin, isang maliit na itim na notebook. Nang buklatin ko ang mga pahina, nakasulat sa sulat kamay ni Mateo, ang kanyang buwanang budget plan. Ika, 25. Sahod, take-home pay, mga 300,000. Sa 300,000, 100,000 para sa investment, 70,000 para kay Isabel, ang natitira para sa card ng mga magulang at TBP. Kunin ang 5,550 na padala para kay Teresita. Ito ang aking allowance at pambayad utang. Ang pangalan ng aking ina ay nakasulat lamang bilang isang source ng pondo. At ang mas malala pa, mayroon pang ganitong tala sa gilid. Si Elara, basta usapang nanay, hindi tumututol. Mag-imbento na lang ng pasasalamat galing sa biyenan para masaya siya. Nagsimulang manginig ang aking mga daliri. Sa loob ng 10 taon, nagsumikap ako, nagtipid, at tiniis ang mga panlalait ng aking biyenan. Sa loob ng 10 taon na iyon, hindi ako minahal ng aking asawa o itinuring na pamilya. Ginamit niya lang ako bilang isang maginhawang ATM. Sa labas ng bintana, umiihip ang malamig na hangin ng taglamig. Sa isang malamig na study room na walang heater, nakatayo akong tulala. Ang 10 taon na pinaniwalaan ko ay gumuho. Ang lugaw na niluto ni Mateo noong nilagnat ako, ang maliit na cake na binili niya para sa aming anibersaryo, ang mabait na ngiti niya noong inalok niyang siya, na ang magpapadala sa aking ina, lahat pala ay isang pag-arte para makakuha ng pera mula sa akin. Sa aking puso,
Ang pagmamahal at anumang natitirang damdamin para sa aking asawa ay tuluyan ng nanigas kasama ng malamig na hangin. Hindi ako sumigaw o umiyak. Hindi na ako mag-aaksaya ng kahit isang patak ng luha para sa isang lalaking hindi karapat-dapat. Kinunan ko ng litrato gamit ang aking smartphone, ang notebook, ang mga statement ng utang, at ang mga tala ng investment, at inilagay ang mga orihinal sa ilalim ng aking bag. Ngayon, gaano man karaming kasinungalingan ang sabihin niya, hindi na siya makakatakas. Nang mailagay ko na ang lahat ng ebidensya sa aking bag at akmang lalabas na sa study room, may narinig akong tunog ng pagbukas ng pinto sa unang palapag. Marahil ay bumalik ang aking mga biyenan mula sa Senior Citizens Club dahil may nakalimutan. Dahan-dahan akong naglakad at sumilip mula sa hagdanan. Ngunit ang nakatayo roon ay isang taong hindi ko inaasahan. Mama, nandyan po kayo, di ba? Nakita ko po ang sapatos ninyo. Isang malamig at matatag na boses. Ang nandoon ay ang aking anak na si Leah, na dapat sana ay nakatira sa sarili niyang apartment. Ngayon ay araw ng trabaho, at bilang isang nurse, dapat ay nasa ospital siya. Bakit siya narito sa bahay ng mga lolo't lola niya ng ganitong oras at nakauniforme pa? Tumingala si Leah sa hagdanan at nahuli ako ng kanyang matalim na tingin. Ang mga matang iyon ay hindi ang mga mata ng aking karaniwang mabait na anak. Sa kanyang kamay, hawak niya ang susi ng bahay ng kanyang lola at isang luma at pamilyar na passbook. Mama, sabi ni Leah na tila pinipiga ang boses. Pagkatapos po ng night shift ko kanina, dumiretso ako sa bahay ni Lola. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, biglang kumabog ng malakas ang aking puso. Sa loob ng napakalamig na kuwartong iyon, sinabi sa akin ni Lola ang lahat. Mama, ano po ba talaga ang ginawa ni Papa? Sa mga mata ng aking anak, nag-aalab ang isang galit na hindi ko pa nakikita kailanman. Ang matagal nang tinatagong kasinungalingan ay nabunyag na rin sa harap ng aking anak. Ang pagguho ng pamilya Mateo ay nagsisimula ng mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Mama, ano po ba talaga ang ibig sabihin nito? Nakatayo si Leah sa malamig na sahig ng pasukan, nakatingin sa akin. Halatang pagod mula sa night shift, ngunit maputla ang kanyang mukha. Mahigpit niyang hawak ang lumang passbook ni Teresita sa kanyang nanginginig na mga kamay. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan at tumayo sa harap ni Leah. Leah, bakit nasa iyo ang passbook na yan? Pagkatapos po ng duty ko, may nakita akong masarap na cake shop, kaya dinalhan ko si Lola. Nagsimulang magkwento si Leah ng pautal-utal. Pagbukas ko ng pinto, mas malamig pa sa labas. Nakabalot si Lola sa lumang kumot. Nanginginig ang mga kamay habang umiinom lang ng mainit na tubig. Nang makita niya yung cake na dala ko, naiyak siya sa tuwa. Bumuhos ang malalaking butil ng luha mula sa mga mata ni Leah. Tinanong ko po siya, Lola, di ba po dapat ₱50 ang kupang na natatanggap kay Papa kada buwan? Tapos sabi ni Lola, kahit isang beses daw, wala siyang nakitang ganoong pera. Hindi rin daw niya ibinigay ang account number niya. Mama, bakit po ganoon kalamig sa bahay na yon? Bakit po tokwa lang ang kinakain ni Lola? Sa mga tanong ng aking anak, naramdaman ko ang sakit na parang sinasaksak ng patalim ang aking dibdib. Dahil sa pag-iwas ko sa katotohanan, dahil sa kahinaan kong ayaw gumawa ng gulo, nagdusa ang aking ina, at ngayon ay nakikita ko ang ganitong kalungkot na mukha ng aking anak. Hindi ko man lang mayakap si Leah. Yumuko na lang ako ng malalim. Patawarin mo ako anak, naging hangal ang mama mo. Itinaas ko ang aking mukha at inaya si Leah sa sala na walang heater. Leah, tingnan mo ito. Inilabas ko mula sa aking bag ang itim na notebook ni Mateo at ang mga statement ng utang na nakita ko kanina sa study room. Tiningnan ni Leah ang mga pahina ng notebook na iyon habang umiiyak. Doon, malinaw na nakasulat kung paano ginamit ang aking sahod para sa luho ng pamilya ng aking asawa at sa pagbabayad ng utang ni Mateo. Kunin ang 50,000 na padala para kay Teresita. Ito ang aking allowance at pambayad utang. Nang makita niya ang linyang iyon, nawala ang lungkot sa mukha ni Leah at napalitan ito ng malamig na galit. Ninakaw ni Papa ang pera ni Lola? Hindi lang ninakaw anak. Patuloy niya akong sinungalingan na tuwang-tuwa raw si Lola. Ibinagsak ni Leah ang notebook sa mesa. Hindi ako makapaniwala. Ang mga tao sa bahay na ito. Mga demonyo sila. Sa sandaling iyon, tumunog ang smartphone ni Leah sa kanyang bulsa. Sa screen, lumitaw ang pangalang Papa. Hindi ko sinasagot ang mga tawag ni Mateo habang nasa bangko ako. Dahil hindi niya ako makontak,
Si Leah na ang tinatawagan niya. Tiningnan ako ni Leah bago niya pinindot ang answer button at inilipat sa speaker mode. Hello? Leah, anak. Umalingaw-ngaw ang naiinis na boses ni Mateo. May balita ka ba sa mama mo? Ang walang hiya, pinalitan ang payroll account niya nang hindi nagsasabi sa akin. Tahimik na sumagot si Leah. Ano naman po kung pinalitan ni mama ang account niya? Anong ano naman? Hindi ma-debit ang mga gastusin ng pamilya. Pati yung loan para sa bahay ni na Tita Isabel mo hindi mababayaran. Sigaw ni Mateo na walang bahid ng pagsisisi. At pagkatapos, sinabi niya ang isang pangungusap na tumusok ng malalim sa aking puso. Ako na nga ang nagpapakain sa kanya. Pero sarili lang niyang ina ang iniisip niya. Walang utang na loob. Sabihan mo nga yang nanay mo. Ang mga maikling salitang iyon ay tumarak ng malalim sa aking dibdib. Ang 10 taon na isinakripisyo ko. Ang hindi pagbili ng sariling damit, ang pagtitiis sa mga panlalait, at ang pagbibigay ng aking sahod para sa pamilya. Gamit ang pera ko, binayaran niya ang kanyang mga utang at nagpanggap na isang mabuting anak sa kanyang mga magulang, pero para sa kanya, ako ay isang babaeng walang utang na loob. Kinagat ko ang aking ibabang labi at nilunok ang pait na nararamdaman. Ngunit naunang nagsalita si Leah. Hindi siya sumigaw o umiyak. Sa isang boses na kasing lamig ng yelo, sinabi niya kay Mateo, Papa, galing po ako sa bahay ni Lola kaninang umaga. Narinig namin ang paghinto ng hininga ni Mateo sa kabilang linya. Napakalamig po doon kahit taglamig na. Sabi ni Lola, kahit isang kusing, wala siyang natatanggap na pera mula sa inyo. Hindi! Iba yun! Biglang nagbago ang boses ni Mateo. Anak, Leah, kasi ginamit ko yun para sa mga gastusin sa ospital ni na lolo't lola mo. Tama na ang palusot, Papa. Pinindot ni Leah ang end call button. Sa tunog ng pagputol ng linya, bumalik ang katahimikan sa sala. Inilapag ni Leah ang smartphone sa mesa at tinitigan ako ng diretsyo. Mama, tama na po ang pagtitiis. Hindi sila pamilya. Kakampi niyo po ako. Tulungan natin si Lola. Gaano kalaking gantimpala ang mga salitang iyon para sa akin? Ang matagal kong kinatatakutan ay ang masira ang pamilya ng aking anak kung ilalabas ko ang katotohanan. Ngunit ang aking anak ay matanda na at may kakayahang makita ang tama sa mali. Ang kakampi ko ay narito pala. Salamat, Leah. Tumayo ako at inilagay ang lahat ng ebidensya sa mesa sa loob ng aking bag. Wala na akong kahit katiting na panghihinayang sa bahay na ito. Magmadali na tayo. Malapit nang umuwi ang mga biyenan mo mula sa kanilang club. Sabay kaming umalis sa bahay na tinirhan namin sa loob ng 10 taon. Nang isara ko ang pinto, may pumasok na notification sa aking smartphone. Isang mensahe mula sa abogadong inassign sa akin. Natapos na po ang pagsusuri sa history ng account. Maari na po kayong pumunta sa opisina anumang oras. Nagkatinginan kami ni Leah at tumango. Ang aming destinasyon ay ang law office. Hindi sa pamamagitan ng sigawan, kundi sa pamamagitan ng ebidensya at mga numero, ipapakita namin sa kanila ang katotohanan. Samantala, sa ATM ng isang bangko malapit sa istasyon ng kanilang bahay, may nangyayaring kakaiba. Pauwi mula sa Senior Citizens Club, dumaan si Amalia sa department store para mag-withdraw ng panggastos. Ano ba to? Bakit ayaw? Paulit-ulit niyang isinasalpak ang card ng joint account sa makina. Ngunit ang tanging lumalabas sa screen ay mga salitang walang emosyon. Insufficient balance. Ang perang ginagamit ni Amalia na parang walang katapusan ay bigla na lang naglaho. Ang tunog ng pagguho ng kanilang buhay, na puno ng kasinungalingan, ay papalapit na. Ang opisina ng abogado ay nasa isang tahimik na gusali, malayo ng kaunti sa istasyon, sa conference room. Kaharap namin ni Leah ang isang may edad ng abogado, si Ati. Santos ay isang lalaking nasa 60 seconds, tahimik at mahinahon. Matagal niyang binasa, nang mabuti ang mga kopya ng passbook at ang itim na notebook ni Mateo na dala ko. Ang tanging maririnig sa silid ay ang tunog ng orasan sa pader. Maya-maya, itinaas ni Attorney Santos ang kanyang mukha at huminga ng malalim. Ginang Cruz, sabi niya sa isang boses na tahimik ngunit may diin ng galit. Ito ay hindi simpleng away mag-asawa o pagkakaiba ng pananaw sa pera. Ang inyong asawa ay gumawa ng isang pekeng dahilan ng padala sa inyong ina para patuloy na makakuha ng pera mula sa inyo. Ito ay isang uri ng panloloko. Itinuro niya ang isang pahina sa notebook. Ginamit niya ang pera para sa kanyang mga personal na utang at para sa luho ng kanyang mga magulang. Bukod dito, sinadya niyang ilayo kayo sa inyong ina sa pamamagitan ng paggawa ng mga schedule ng pamilya para hindi kayo magkita.
Ito ay isang planado at napakasamang uri ng economic abuse na tumagal ng maraming taon. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, sunod-sunod na tumulo ang luha mula sa aking mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan. Para itong isang mabigat na putik na naipon sa aking puso na sa wakas ay umaagos palabas. Isa po akong empleyado ng bangko. Sabi ko habang nanginginig ang boses at tinatakpan ang aking mukha. Pero matagal kong binaliwala ang mga numero sa sarili kong bahay. Hindi ko man lang tinanong ang aking ina. Sinisisi ko ang sarili ko sa pagiging tanga at nagpaloko. Umiling si Atenio Santos. Hindi ninyo tinanong dahil nagtiwala kayo. Hindi kasalanan ng taong hindi nagtanong. Ang may kasalanan ay ang taong alam na pinagkakatiwalaan siya, ngunit ginamit ang tiwalang iyon para magsinungaling ng 10 taon. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili. Hinaplos ni Lia ang aking likod. Hindi po kayo ang may kasalanan, Mama. Matagal na po kayong nagsasakripisyo para sa pamilya natin. Ang mainit na kamay ng aking anak at ang mga salita ng abogado ay nagbigay ng kaunting liwanag sa aking puso. Ito ang sandali kung saan ang 10 taon ng aking buhay na parang binalewala ay sa wakas, ay nabigyang katwiran. Ngayon, dahil medyo kalmado na kayo, simulan na natin ang konkretong paghihiganti, sabi ni Atenio Santos. Ang pagpapalit ng payroll account at pagtigil sa mga automatikong padalaian ay perpektong unang hakbang. Simula ngayon, hindi na magagalaw ng asawa ninyo ang inyong sahod. Ang susunod ay ang pag-secure sa inyong mga ari-arian at paghahanda para sa legal na paghihiwalay. Malinaw ang paliwanag ni Attorney Santos. Ang mga ari-ariang naipon habang kasal ay hahatiin sa dalawa. Ngunit ang mga utang ni Mateo sa mga 5-6 ay personal niyang utang at hindi ko kailangang bayaran. Bukod dito, ang 6 na milyong pisong nakuha niya sa pamamagitan ng panloloko ay maaaring isaalang-alang sa hatian ng ari-arian. Magpapanik ang kabilang panig at susubukang kumbinsihin kayo o sigawan. Ngunit hindi na ninyo kailangang direktang makipag-usap. Ako na ang bahala sa lahat. Tumango siya ng may katiyakan. Pinunasan ko ang aking mga luha at tumingin ng diretsyo. Hindi ko na kailangang lumingon pa. Paglabas namin sa law office, sumakay kami ni Lia ng taxi papunta sa bahay ng aking ina. Dumaan kami sa isang appliance store at bumili ng isang malaking electric heater. Pagkatapos, dumaan kami sa supermarket at bumili ng sariwang gulay, malambot na karne ng baka, sashimi, at marami pang ibang pagkain. 5:00 ng hapon, nang buksan namin ang pinto ng bahay ng aking ina, sinalubong kami ng lamig. Nanay, nandito na po kami. Lumabas si Teresita mula sa kanyang silid. Hawak ang isang luma kong scarf. Lara, at si Lia pa, bakit kayo na parito? Sa halip na sumagot, inilagay namin ang heater sa gitna ng silid at agad itong binuksan. Isang kulay kahel na ilaw ang umilaw at mainit na hangin ang kumalat sa buong silid. Nanlaki ang mga mata ni Teresita sa gulat. Teka, ang gara niyan. Sayang sa kuryente. Nang akmang papatayin niya ito, pinigilan ko siya. Nay, wag na po kayong mag-alala sa kuryente. Inayos ko na po para buwan-buwan. May 50,000 na papasok sa account ninyo mula sa akin. Kaya mula ngayon, buksan niyo to buong araw. Tumingin siya sa aking seryosong mukha na may pag-aalinlangan. Dinala ni Lia ang mga pinamili sa kusina at sinabing, Lola, magnilaga tayo ngayon. Ako po ang magluluto ng maraming karne para sa inyo. Nilaga? Naku, masyadong maraming karne yan. Baka maparusahan tayo. Hindi po tayo mapaparusahan. Hinawakan ko ang maliliit at bitak-bitak na kamay ng aking ina. Ito po ay maliit na bahagi lamang ng perang dapat sana ay ginamit ninyo sa loob ng 10 taon para magkaroon ng mainit na tirahan. Patawarin niyo po ako. At ngayon ko lang nalaman. Tumulo ang malalaking butil ng luha mula sa mga mata ni Teresita. Lara, Lia, kaming tatlo ay kumain ng magkakasama sa isang silid na sa wakas ay uminit na. Ang amoy ng karneng kumukulo sa palayok. Ang mga tawa habang sinasabing, ang sarap. Naramdaman kong unti-unting umiinit ang mga kamay ng aking ina. Para sa akin, iyon ay isang kasiyahang hindi matutumbasan. Sa mga susunod na taglamig, hindi na magdurusa sa lamig ang aking ina. Dahil doon pa lang, sigurado na akong hindi mali ang desisyon na ginawa ko. Gabi na nang umalis kami ni Lia. Simula ngayon, sa isang pansamantalang company condo ako titira. Umuwi na rin si Lia sa kanyang apartment. Sa isang tahimik na silid, mag-isa, kinuha ko ang aking smartphone na buong araw kong hindi binuksan. Nang tingnan ko ang screen, ang inaasahan kong tanawin ang bumungad sa akin.
Miss calls. 58. Nakahilera sa screen ang hindi kapanipaniwalang dami ng notifications. 15 mula kay Amalia, 20 mula kay Isabel, at 23 mula kay Mateo. Mag-alas 9 na ng gabi. Mula kaninang umaga hanggang hapon, lahat ng automatikong bayarin na sumusuporta sa kanilang buhay ay nag-error dahil sa kakulangan ng pondo. Si Amalia na hindi makapag-withdraw sa department store, si Isabel na hindi makapagbayad para sa summer class, at si Mateo na hindi mabayaran ang kanyang utang. Binuksan ko ang messaging app at nakita ang mga galit na mensahe mula kay Mateo. Hoy, nasaan ka? Sagutin mo ang telepono. Bakit hindi nabayaran ang car loan ni tatay? Pinakialaman mo ang payroll account ko, no? Ibalik mo agad sa dati. Umiiyak si Isabel. Ano ba ang tingin mo sa pamilya? Tinitigan ko ang bawat mensahe ng may malamig na mga mata. Kung ako ito dati, kikilabutan ako at agad natatawag para humingi ng tawad. Pero ngayon, wala akong takot, pag-aalinlangan, o guilt. Para lang akong nanonood ng isang nakakatawang palabas. Ano ba ang tingin mo sa pamilya? Gusto kong ibalik sa kanila ang mismong tanong na iyon. Sino ba ang tumatawa habang kumakain ng imported na prutas, habang ninanakaw ang pera ng isang inang hindi man lang makapagbukas ng heater sa gitna ng taglamig? Sa sandaling iyon, muling nag-vibrate ng malakas ang aking smartphone. Ang pangalang lumitaw sa screen ay Isabel. Kaninang umaga, naniniwala pa siyang siya ang nasa itaas. Ngunit ngayon, sa tunog ng kanyang tawag, ramdam na ramdam ang pag-aalala at kawalan ng kontrol. Ang pagguho ng pamilya Mateo ay malapit nang hindi na maibabalik. Ate Elara, ano ba talaga to? Pagkasagot ko, umalingaw-ngaw ang matinis na boses ni Isabel sa tahimik na gabi. Wala na sa boses niya ang pagmamataas na tulad ng kaninang umaga. Halatang may halong pagkataranta at gulat. Tumawag yung bangko. Hindi raw na-debit yung housing loan ko. Naging insufficient ang balance kasi hindi pumasok yung tulong pinansyal ni kuya. Pinagalitan din ako ng eskwelahan ng anak ko kasi hindi ko nabayaran yung tuition. Tinitigan ko ang sarili kong refleksyon sa bintana. Dati, sasakit ang tiyan ko sa ganitong boses at magpapanik ako. Ang isiping mawawalan ng panggastos ang pamilya ni Isabel at kamumuhian niya ako ay sapat na para magsakripisyo ako para lang makahanap ng pera. Ngunit ngayon, nagulat ako sa sarili kong kahinahunan. Ganun ba? Hindi na debit. Kaya nga tinatanong kita kung bakit. Si kuya, laging busy yung linya niya. Sigurado akong may ginawa kang kakaiba sa bangko. Ibalik mo na sa dati ngayon din. Uminom ako ng malamig na tsaa at mahinahong sumagot. Wala akong ginawang kakaiba. Inilipat ko lang ang payroll account ko sa isang bagong account na nakapangalan sa akin. Itinigil ko lang ang pagpasok ng pera ko sa joint account ninyo. Narinig ko ang paghinto ng hininga ni Isabel sa kabilang linya. Ano? Sahod mo? Anong pinagsasabi mo? Yung pera sa account na yon, si kuya ang kumita noon. Dahil manager si kuya, kaya niya kami tinutulungan. Lubos na naniniwala si Isabel. Dahil nagmamayabang si Mateo sa kanyang mga kamag-anak na siya ang bumubuhay sa lahat. Winasak ko ang matagal na niyang maling akala, gamit ang isang malupit na katotohanan. Bumaba na ang sahod ni Mateo ilang taon na ang nakalipas. Ang kinikita niya ay halos nauubos lang sa housing loan ng bahay ninyo at sa car loan. Ang 70,000 na buwan ng tulong sa inyo. Ang perang ipinapadala para sa pag-aaral ng mga anak mo. Lahat yun ay galing sa pinaghirapan kong sahod. Isang malalim na katahimikan ang bumalot. Sa isipan ni Isabel, naririnig ko ang pagguho ng imahe ng kanyang mayaman at mabait na kapatid. Ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay hindi pasasalamat o paghingi ng tawad. Ang tunay niyang pagkatao ang lumabas. Kahit na, dapat magpadala ka pa rin, sigaw ni Isabel. Banker ka naman, di ba? Sigurado may savings ka. Kahit ngayong buwan lang, maghulog ka ng 70,000 sa account ko. Kung hindi, tatawagan na naman ako ng bangko bukas. Tahimik kong ipinikit ang aking mga mata. Ang hipag na sinuportahan ko sa loob ng 10 taon. Nang malaman niyang pera ko pala iyon, lalo pang humingi. Walang respeto, walang pagsisisi. Hindi maaari, sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo. Sa loob ng 10 taon, naniniwala akong nagpapadala ako sa aking ina. Pero kahit isang kusing, hindi natanggap ng nanay ko. Sa gitna ng taglamig, hindi man lang siya makapagbukas ng heater at nabubuhay lang sa tokwa. Ano naman yun? Walang kinalaman yun sa loan namin. May kinalaman. Ang 70,000 na tinatanggap mo ay perang ipinadala ko para sana sa init at ginhawa ng aking ina.
Ang nanay ko, kahit walang pambayad ng heater, hindi humingi ng tulong sa akin. Ikaw na hindi kayang tustusan ang sarili mong buhay, paano mo ako mauutusan? Nang matigilan si Isabel, may narinig akong kaluskos sa kabilang linya. May marahas na umagaw ng telepono mula sa kanya. Lara, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ang sumunod na narinig ko ay ang sigaw ng aking biyenan, si Amalia. Umuwi na siya mula sa Senior Citizens Club at narinig ang lahat mula kay Isabel at ngayon ay galit na galit. Kanina sa ATM sa department store, hindi ako makapag-withdraw. Insufficient balance daw. Dahil sa ginawa mo, napahiya ako. Naniniwala si Amalia na siya ang biktima. Ang manugang ay dapat magsilbi sa kanila. Dapat magbigay ng pera. Iyon ang nararamdaman ko sa kanyang boses. Nay, hindi na po magagamit ang cash card na yan, paliwanag ko habang nakatingin sa screen. Ang perang nasa account na yon, 70% ay galing sa sahod ko. Dahil itinigil ko na ang paghulog, hindi na magagamit ang card. Sinungaling! Hindi ganyan ang sinabi ni Mateo. Nagyayabang lang po si Mateo. Ginamit niya ang pera ko para magpanggap na mabuting anak sa inyo. Naalala ko ang sinabi ni Amalia, 6 na buwan na ang nakalipas. Ang mga masasakit na salitang binitawan niya tungkol sa aking ina. Nay Amalia, 6 na buwan na po ang nakalipas. Sinabi ninyo na maluho ang nanay ko, na makapal ang mukha niyang humingi ng pera, kahit hindi natin kasama. Narinig ko ang pagbilis ng hininga ni Amalia sa kabilang linya. Ang nanay ko po, sa loob ng 10 taon, walang anumang luho, walang natanggap na kahit isang kusing, at nanginginig sa isang napakalamig na silid. Ang perang dapat sana ay para sa kanya, ginamit ninyo sa pamimili sa department store at pagbabakasyon sa resort. Natahimik si Amalia. Sa kanya, na matagal nang minamaliit ang pamilya ng kanyang manugang at naniniwalang sila ang nakatataas, walang masasakit pa sa katotohanan ito. Ang marangyang buhay nila ay nakasalalay pala sa sahod ng manugang na minamaliit nila at sa sakripisyo ng ina nito. Huwag kang magsalita ng ganyan. Biglang may sumingit na boses ng lalaki, si Mateo. Mukhang sinumbungan siya ni Isabel at pumunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Anong klaseng bibigyan para sa isang magulang? Galit na galit ang boses ni Mateo, ngunit ramdam din ang kanyang pagkataranta. Dahil ang kasinungalingan niya ay nabunyag na sa harap ng buong pamilya. Ang tungkol sa utang, ang pag-asa sa sahod ko, at ang pondong ginamit niya para magpanggap na mabuting anak. Mateo, mahinahon kong tawag sa kanya. Sinabi mo na ba ang totoo kina Nay Amalia at Isabel? Na niloko mo ako at kinuha ang padala para sa nanay ko? Na ginamit mo ang perang yon para sa iyong investment losses at pambayad utang? Manahimik ka, huwag kang mag-imbento. Sigaw ni Mateo, ngunit wala ng lakas ang kanyang mga salita. Narinig ko sa kabilang linya ang paghinto ng hininga ni na Amalia at Isabel. Kung imbento man o hindi, malalaman natin sa ebidensya. Tinitigan ko ang kopya ng itim na notebook. Bukas, pagkatapos ng trabaho ko sa bangko, pupunta ako dyan. Siguraduhin ninyong nandoon kayong lahat, pati na ang mga magulang mo at si Isabel. Seryoso ka ba? Gusto mo talagang sirain ang pamilya? Hindi ako ang sumira sa pamilya, mariin kong sabi. Ikaw, na nanloko sa akin at sa nanay ko sa loob ng 10 taon. Pagkasabi niyon, ibinaba ko ang telepono nang hindi na hinihintay ang kanyang sagot. Agad kong pinatay ang aking smartphone. Sa pagbabalik ng katahimikan, huminga ako ng malalim. Naramdaman kong unti-unting natutunaw ang mabigat na pasan sa aking dibdib. Ako, na laging nag-aalala sa sasabihin ng aking mga biyenan at umiiwas sa gulo, pero hindi ko na kailangang matakot sa kanila. Para mabawi ang aking buhay, bukas ng gabi, sa bahay na tinirhan ko sa loob ng 10 taon, tatapusin ko na ang lahat. Ang makapal na folder ng ebidensya sa aking mesa iyon, ang tanging sandata na natitira sa akin. Kinabukasan, ang sala ng pamilya Mateo ay babaluti ng isang mabigat at malamig na katahimikan na hindi pa nararanasan dati. Kinabukasan, sa oras ng tanghalian, may isang pamilyar na lalaki sa labi ng bangko kung saan ako nagtatrabaho, si Mateo. Nakasuot siya ng kanyang business suit at naiinip na naghihintay sa akin, nanginginig ang paa. Nang makita niya ako, lumapit siya ng mabilis, hindi alintana ang mga tao sa paligid. Lara, halika rito. Sinubukan niyang hawakan ang aking braso, ngunit umatras ako at iniwasan ang kanyang kamay. Nasa trabaho ako, huwag kang sumigaw. Kaninong kasalanan ba't kailangan ko pang pumunta rito? Pabulong niyang sabi habang itinutulak ako sa isang sulok ng bangko. Namumula ang kanyang mga mata,
at medyo tabingi ang kanyang kurbata. Sino ka para hindi sagutin ang mga tawag ko kagabi? Alam mo ba ang ginawa mo? Hindi nabayaran ang car loan ni tatay. Umiiyak si Isabel sa akin. Alam mo ba kung gaano ako napahiya? Nagsasalita si Mateo na para bang siya ang biktima. Puno ang kanyang isipan ng katotohanang dinungisan ng kanyang asawa ang kanyang pangalan. Tahimik kong tinitigan ang kanyang baluktot na kurbata. Ang kurbatang iyon ay isang mamahaling brand na binili ko para sa kanya noong kaarawan niya gamit ang aking bonus. Suot niya ang kurbatang binili ko gamit ang aking sahod habang hinihingi ang pera ko. Nakakatawa. Ang paglilipat ng ari-arian ng mag-asawa sa sarili mong account nang walang pahintulot ay katumbas ng pagnanakaw. Kung gugustuhin ko, pwede akong kumuha ng abogado at kasuhan ka. Akala ni Mateo, matatakot ako agad kapag tinakot niya ako ng kaso dahil wala akong alam sa batas. Dati, sa salitang kaso pa lang at sa takot sa sasabihin ng iba, agad akong hihingi ng tawad dahil bilang isang empleyado ng bangko, natatakot akong magkaroon ng legal na problema na magpapahirap sa akin sa trabaho. Sabi mo pupunta ka sa bahay mamayang gabi. Galit na galit sina tatay at nanay sa ginawa mo, pero hindi naman ako masamang tao. Kung dadalhin mo ang passbook at selyo at hihingi ka ng tawad sa harap nilang lahat, patatawarin kita. Pero kung magmamatigas ka, seryoso akong makikipaghiwalay sa'yo. Iyon ang alas niya. Sa edad mong 55, paano ka mabubuhay kung hiwalayan kita? Paano ang retirement funds mo kung wala ang kinikita ko? Mapupunta ka lang sa lansangan kasama ng kawawa mong ina. Ang takot sa kahihiyan, sa annulment, at sa katandaan. Maraming kababaihan sa Pilipinas ang nagtitiis sa hindi makatarungang sitwasyon dahil sa mga salitang iyon. Ginamit ni Mateo ang kahinaang iyon. Hinihintay niyang umiyak ako at magmakaawa. Huwag lang, annulment. Naniniwala siyang kapag ipinakita niya ang annulment papers, agad kong ibabalik sa dati ang payroll account. Ngunit wala man lang kahit anong kaba sa aking puso. Ang mga numero at ebidensyang nakita ko sa opisina ni Atine Santos kahapon ang nagpapalakas sa aking loob. Annulment, mahinahon kong ulit. Sa edad na 55, kung maghihiwalay tayo, paano ako mabubuhay? Huwag kang mag-alala, banker ako. Kaya kong iplano ang sarili kong retirement fund at pensyon. Bahagyang nagbago ang mukha ni Mateo. Nagulat siyang sa halip na matakot. Tinitigan ko siya ng may malamig na mga mata. Seryoso ka ba? Huwag mong palitan ang payroll account. Hindi ka ba nahihiya na ginagamit mong hostage ang buhay ng pamilya? Sa wakas ay sumigaw siya. Nagulat ang ilang kliyente at empleyado sa lobby. Ngunit hindi ko inalis ang aking tingin. Hindi ko basta-basta pinalitan ang account. Sabi ko ng malinaw at malamig. Inihiwalay ko lang ang perang pinaghirapan ko mula sa iyong mga utang at sa luho ng iyong pamilya. Ang totoong hostage dito ay ang sahod ko at ang mainit na taglamig ng aking ina. Ang kasinungalingan mo tungkol sa padala 10 taon na ang nakalipas. Ang mga utang mo sa 516, dahil sa pagkalugi sa investment lahat yan, alam ko na. Mamayang gabi, sasabihin ko ang lahat sa harap ng mga magulang mo at ni Isabel. Biglang namutla si Mateo. Hindi niya inakalang nahanap ko na rin ang ebidensya ng kanyang mga utang. Teka, utang? Saan mo narinig yang kasinungalingan na yan? Kung kasinungalingan man o hindi, mapapatunayan natin sa family meeting mamayang gabi. Bahagya akong yumuko, tumalikod, at bumalik sa loans department. Mula sa likod, narinig ko ang kanyang desperadong sigaw. Elara! Hoy! Teka! Ngunit hindi na ako lumingon. 5:00 ng hapon, pagkatapos ng trabaho, nagpaalam ako kay Mr. Reyes. Galingan mo! Sabi niya habang tumatango. Sa mga salitang iyon, nagmadali akong pumunta sa istasyon ng tren. Mabilis dumilim at malamig ang hangin. Ngunit magaan ang aking mga hakbang. Nasa loob ng aking bag ang mga kopya ng bank statements, ang itim na notebook ni Mateo, at ang mga papeles ng kanyang utang lahat ay perpektong inayos ayon sa tagubilin ni Atty. Santos. Habang naglalakad sa pamilyar na daan, nagpaalam ako sa dati kong sarili. Ang sarili kong umiiyak sa kusina dahil sa mga panlalait ni Amalia. Ang sarili kong nagtitiis na hindi bumili ng bagong coat para lang mabayaran ang car loan ni Gregorio. Ang sarili kong laging nasa kusina tuwing may pagtitipon dahil asawa ng panganay. Ang sarili kong napapabuntong hininga habang papunta sa ATM para i-withdraw ang regalo para sa anak ni Isabel. At higit sa lahat, ang hangal kong sarili na naniwala sa kasinungalingan ng asawa.
habang nanginginig sa lamig ang aking ina. Tatapusin ko na ang lahat ng iyon ngayong gabi. Hindi na ako magsasakripisyo para sa sasabihin ng iba. Ang natitirang buhay ko ay gagamitin ko para sa sarili kong dignidad at sa payapang pagtanda ng aking ina. Nakita ko na ang malaking gate ng bahay ng mga Mateo. Maliwanag ang mga ilaw at may liwanag na nagmumula sa bintana ng sala. Nakaparada hindi lang ang sasakyan ni Mateo, kundi pati na rin ang kay Isabel. Handa na ang buong pamilya para litisin ako. Huminto ako sa tapat ng gate at huminga ng malalim. Sino kaya ang naghihintay sa akin sa loob? Si Amalia, na iniisip kung paano pasusunurin ang isang suwail na manugang. Si Gregorio, na naghahanda ng kanyang sermon. Si Isabel, na atat nang maibalik ang padala. At si Mateo, na hindi alam kung gaano nakarami ang nalalaman ko. Hindi pa nila alam na ang silyang kinauupuan nila ay sira na ang mga paa. Hinigpitan ko ang hawak sa aking bag at pinindot ang intercom. Isang tunog ang umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Narinig ko ang mabilis na mga yabag papalapit. Inayos ko ang aking tindig at tahimik na hinintay ang pagbukas ng pinto. Oras na. Oras na para ibigay ang singil na tinatawag na katotohanan sa mga taong nanloko at nang api sa akin sa loob ng 10 taon. Nang bumukas ang pinto, isang ngiting kasing lamig ng yelo ang aking ipinakita. Aabangan ko kung paano magbabago ang kulay ng mukha ng aking biyenan sa susunod na ilang minuto. Ang kapal din naman ng mukha mong bumalik dito. Ang mukha ni Amalia na nagbukas ng pinto ay galit na galit. Dati, yumuyuko ako at humihingi ng pasensya. Ngunit ngayong gabi, tahimik kong hinubad ang aking sapatos at dumiretso sa sala. Nandoon ang buong pamilya Mateo. Si Gregorio ay nakaupo sa gitna, nakakrus ang mga braso. Si Isabel ay nakaupo sa sofa, naiinip. Si Mateo ay nakasandal sa pader sa isang sulok. Walang bumati sa akin. Para akong isang kriminal na haharap sa paglilitis. Lara, alam mo ba ang ginawa mo? Sabi ni Gregorio. Bilang asawa ng panganay, pinakialaman mo ang account ng pamilya. Hindi nabayaran ang bayarin para sa bahay ni Isabel at ang loan ng sasakyan ko. Sumunod si Amalia. Alam mo ba kung gaano ako napahiya sa department store? Hindi ako makapag-withdraw. Pinagtitinginan ako ng mga tao. Ibalik mo sa dati ang account at lumuhod ka para humingi ng tawad. Inihagis ni Isabel ang kanyang smartphone sa mesa. Paano na ang tuition ng anak ko? Pera yan ni kuya, kaya karapatan naming gamitin. Dahil sa ginawa mo, nagkagulo-gulo ang buhay namin. Tahimik akong nakinig sa kanilang mga sigaw. Walang nagtanong kung bakit ko pinalitan ang account. Ang tanging inaalala nila ay hindi na nila magamit ang pera. Ngayon ko lang lalong naintindihan na para sa kanila, isa lang akong pitaka. Tumingin ako sa paligid ng mainit na sala. Ang mamahaling tsaa na iniinom ni Gregorio. Ang malambot na cardigan na suot ni Amalia. Ang designer bag ni Isabel. At ang mamahaling relo ni Mateo. Lahat ng iyon ay bunga ng sakripisyo ng aking ina, si Teresita. Ang espasyong ito ay nilikha mula sa buhay ng aking ina na nagtitiis sa tokwa at lamig. Nang maisip ko iyon, hindi galit, kundi isang malalim na kalungkutan at pandidiri ang aking naramdaman. Binuksan ko ang aking bag at inilabas ang isang makapal na brown envelope. Hindi ako ang dapat humingi ng tawad. Inilagay ko ang envelope sa gitna ng mesa. Ano yan? Tanong ni Gregorio. Ang bank statements ng joint account sa loob ng 10 taon. Inilabas ko ang mga dokumento at ipinakita sa kanila. Nay Amalia, Tay Gregorio, at Isabel, akala ninyo lahat ng pera sa bahay na ito ay galing kay Mateo, di ba? Na dahil mataas ang sahod niya, kaya niyang suportahan kayong lahat. Natural, sigaw ni Gregorio. Sales manager si Mateo. Iba ang kinikita niya sa isang ordinaryong empleyado ng bangko tulad mo. Inilagay ko ang isang papel sa harap ni Gregorio. Tingnan ninyo ito. Halos 70% ng perang pumapasok sa joint account, buwan-buwan, ay galing sa sahod ko. Ang sahod ni Mateo ay matagal nang bumababa. Ang kinikita niya ay halos nauubos lang sa housing loan at car loan. Natahimik ang sala. Isinuot ni Gregorio ang kanyang salamin at tiningnan ang mga numero. Sumilip din si Amalia, hindi makapaniwala. Nakasulat doon ang pangalan ko at ang malaking halaga na pumapasok buwan-buwan. Imposible, nanginginig na sabi ni Amalia. Sabi ni Mateo. Siya ang... Nagyayabang lang po siya. Tinitigan ko si Mateo na namumutla at hindi mapakali. Ang mga pinamili ninyo sa department store
ang golf at mga biyahe ni Tay Gregorio, ang tulong sa housing loan ni Isabel, at ang tuition ng mga pamangkin ko lahat yan, galing sa perang pinaghirapan ko. Kaya nang palitan ko ang payroll account ko, gumuho ang buhay ninyo sa isang iglap. Napasinghap si Isabel. Ang tulong na inaakala niyang galing sa kanyang kapatid ay galing pala sa sahod ng hipag na minamaliit niya. Namutla siya nang mapagtanto kung gaano siya naging kahiya-hiya. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang aking revelasyon. Pero hindi ako galit dahil ginamit ninyo ang pera ko. Ang problema ay ang 50,000 na idinadagdag ko buwan-buwan sa loob ng 10 taon. 50,000? Naguguluhang tanong ni Gregorio. 10 taon na po akong nagbibigay kay Mateo ng 50,000 buwan-buwan para sa padala sa nanay kong si Teresita. Siya mismo ang nag-alok na mas mura raw ang fee kung sa company account niya idadaan. Ikinuwento ko kung gaano ako nagtiwala at nagpasalamat sa aking asawa. Dahil sa paniniwalang inaalagaan niya ang aking ina, tiniis ko ang lahat. Ang 50,000 kada buwan ay 600,000 sa isang taon at 6,000 sa loob ng 10 taon. Ang 6,050 na yon ay ibinigay ko para sana magkaroon ng mainit at masaganang buhay ang aking ina. 6 na milyon! Napasigaw si Amalia. Nanlaki rin ang mga mata ni Isabel. Ngunit, sinabi ko ng malinaw at matatag, ang nanay ko, sa loob ng 10 taon, ay hindi nakatanggap ng kahit isang kusing. Nanigas ang hangin sa sala. Sina Gregorio, Amalia, at Isabel ay napatingin kay Mateo. Sila, na tumatawa sa kaluhuhan ng aking ina, ay nagsimulang matakot na baka sa ibabaw ng 6 na milyong pisong iyon sila nabubuhay. Ang nanay ko ay nabubuhay sa tokwa at atsara sa gitna ng taglamig. Kahit masakit ang kanyang tuhod, nagtatrabaho pa rin siya para hindi maging pabigat sa akin. Ni hindi niya ibinigay ang account number niya kay Mateo. At si Mateo, 10 taon akong sinungalingan na naipadala ko na, tuwang-tuwa si nanay. Hoy, Mateo, nanginginig na tawag ni Gregorio sa kanyang anak. Totoo ba yan? Ang pera para sa nanay ni Elara. Hindi! Mabilis na lumapit si Mateo. Nangingintab ang pawis sa kanyang noo. Ginamit ko yun para sa pamilya. Para sa mga gastusin sa ospital ni na tatay. Para sa tulong kay Isabel. Para sa pagpapaayos ng bahay. Nahirapan din ako. Bilang haligi ng tahanan, wala akong ibang pagpipilian. Nagsimulang magsalita si Mateo na parang siya ang biktima, na napilitan siyang gamitin ang pera ng asawa para protektahan ang pamilya. Bahagyang gumaan ang loob ni na Gregorio at Amalia. Masama man ang ginawa ng kanilang anak, kung para naman sa kanila, may puwang pa para sa pag-unawa. Tama yan, Elara, sabat ni Amalia. Nagsumikap din si Mateo para sa pamilyang ito. Masama man ang tungkol sa pera, pero sa huli, para naman sa atin yun. Malamig kong pinutol ang sinasabi ni Amalia. Para sa pamilya? Para sa bahay na ito? Isang mapaklang ngiti ang gumuhit sa aking labi. Ang lalaking nanloko sa akin ng 10 taon ay umaasang makakatakas pa rin sa isang murang kasinungalingan. Huwag kayong magsinungaling. Oras na para ilabas ang huling ebidensya. Ang ebidensyang dudurog sa kanyang kasinungalingan. Inilabas ko mula sa aking bag ang itim na notebook at ang mga statement mula sa mga 5,006. Kung para saan talaga ginamit ni Mateo ang 6 na milyong piso, hindi para sa pamilya o sa bahay, ang katotohanan ay nakasulat dito. Nang buksan ko ang notebook, tuluyang nawala ang kulay sa mukha ni Mateo. Ang isa pa niyang sikreto kapag nalaman iyon ng kanyang mga magulang at kapatid, mararanasan nila ang isang matinding desperasyon. Tigilan mo yan! Huwag mong ipakita! Sumugod si Mateo na parang isang hayop, ngunit mahinahon akong umatras at iniwasan siya. Inilagay ko ang bukas na notebook sa harap ni Gregorio. Tay Gregorio, pakibasa po ninyo. Sinabi ko ito ng malamig para hindi na siya makapalag. Nanginginig na isinuot ni Gregorio ang kanyang salamin at binasa ang nakasulat. Ika, 25, sahod, take-home pay, mga 300,000, basag ang boses na basa ni Gregorio. Kunin ang 50,000 na padala para kay Teresita. Ito ang aking allowance at pambayad utang. Nang marinig iyon, napasinghap si Amalia. Nagpatuloy si Gregorio sa pagbabasa. Si Elara, basta usapang nanay, hindi tumututol. Mag-imbento na lang ng pasasalamat galing sa biyenan para masaya siya. Kinatatay, sabihin kong pera ko to. Basta may pera, pupurihin naman nila ako. Nanigas ang buong sala. Ang nakasulat ay hindi pagmamahal sa pamilya, kundi isang kalkulado at malupit na pagkatao na gumagamit sa guilt ng asawa,
nagnanakaw sa ina, at minamanipula ang kayabangan ng mga magulang. Mateo, ganyan ang tingin mo sa amin? Nanginginig ang mga kamay ni Gregorio na hawak ang notebook. Si Amalia ay napaupo sa sofa, hindi makapagsalita. Para sa kanila, si Mateo ang kanilang ipinagmamalaking anak. Ngunit sa likod pala, minamaliit sila at tinatawanan bilang mga simpleng tao na kayang kontrolin ng pera. Hindi, tay, memo lang yan, desperadong sabi ni Mateo, ngunit wala nang naniwala sa kanya. Inilabas ko pa ang ibang ebidensya. Ito ang totoong dahilan kung bakit niya kinukuha ang pera buwan-buwan. Ang mga statement mula sa mga 5,6 at ang mga tala ng pagkalugi sa stock market. Ilang taon na siyang nalulugi sa investments, paliwanag ko, bilang isang banker. Para takpan ang mga iyon, nangutang siya sa 5,006. Ang kabuuang utang niya ngayon ay nasang 53,000. 3 milyon! Napasigaw si Isabel. Para protektahan ang pamilya? Hindi. Tinitigan ko si Mateo. Ginamit mo ang pera namin ng nanay ko para pagtakpan ang kayabangan mo at ang iyong pagkatalo sa sugal. Kung wala ang sahod ko, matagal ka ng kinasuhan at nabaon sa utang. Wala nang masabi si Mateo. Napaluhod siya at napahawak sa kanyang ulo. Ang lalaking nagyayabang ilang minuto lang ang nakalipas ay isa na ngayong kaawa-awang nilalang. Ang isang pirasong papel na ipinakita ko ay nagpabagsak sa 10 taong kastilyo ng kasinungalingan. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Gregorio. Ngayon niya lang naintindihan ang tunay nilang sitwasyon. Teka, Elara, nagmamakaawang sabi ni Gregorio. Alam naming nagkamali si Mateo. Pero kung ititigil mo ang pera, paano na kami? May mga bayarin pa kami. Sumang-ayon si Amalia. Tama yan. Pamilya tayo. Kalimutan na natin to. Ang utang ni Mateo, kung gagamitin ang bonus mo, mababayaran din yan. Tatawagan ko ang nanay mo para humingi ng tawad. Naramdaman ko ang matinding pagkadismaya. Kahit na malaman nila ang kataksilan ng kanilang anak, ang una pa rin nilang inaalala ay ang kanilang sariling gastusin. Wala silang pakialam sa sakit na tiniis ng aking ina. Nay Amalia, Tay Gregorio, sabi ko sa isang boses na walang emosyon, hindi pa rin ninyo naiintindihan. Wala akong balak bayaran ang utang ni Mateo at hindi ko na ibabalik ang paghulog sa joint account. Ang sahod ko ay gagamitin ko para sa aking ina. Teka, tumayo si Isabel. Paano na yung housing loan namin? Yung tuition ng anak ko? Kung hindi kaya ni kuya, ikaw ang dapat magbayad, di ba? Ikaw na ang nagbabayad noon, kaya iresponsable kang itigil yan bigla. Umiling ako. Ang loan ng bahay ninyo ay dapat bayaran ninyo ng asawa mo. Ang katotohanang nababayaran iyon ng pera ko ay ang siyang hindi normal. Ang iresponsable ay kayo, na umaasa sa sahod ng iba. Umaasa? Namula si Isabel, pero hindi ko na siya pinansin. Nakausap ko na po ang abogado. Nang sabihin ko ang salitang abogado, lalong lumamig ang silid. Abogado? Seryoso kang makikipaghiwalay? Tanong ni Mateo. Ang annulment papers at ang demand for financial settlement ay ipapadala ng abogado ko sa pamamagitan ng registered mail. Inilabas ko ang isang business card at inilagay sa mesa. Mula ngayon, lahat ng komunikasyon ay dapat dumaan sa kanya. Tumayo ako at yumuko. Maraming salamat po sa 10 taon. Mula ngayon, sana ay magkaroon kayo ng masaganang pagtanda sa sahod lamang ng anak ninyong si Mateo. Nang tumalikod ako, narinig ko ang desperadong ungol ni Gregorio. Ngayon lang nila naintindihan. Ang mainit na bahay, masarap na pagkain, at marangyang biyahe lahat ay mawawala na. Isang anak na baon sa utang, matatandang magulang na walang kakayahan, at isang kapatid na pinutulan ng suporta. Isang impyerno na nilikha ng sarili nilang kasakiman ang naghihintay sa kanila. Ang pamilya Mateo, pag-alis ko, ay magiging isang lugar ng sisihan at awayan. Nang isara ko ang pinto at maramdaman ang malamig na hangin ng gabi, narinig ko ang mga sigaw at iyakan mula sa loob. Si Gregorio, na sinisigawan si Mateo. Si Isabel, na humahagulgol. Si Amalia, na hindi alam ang gagawin. Lumingon ako isang beses at tiningnan ang bahay na tinirhan ko sa loob ng 10 taon. Ang bahay na laging maliwanag at mainit. Bukas, wala nang magbabayad para sa kuryenteng iyon. Malamig ang hangin, ngunit magaan ang aking mga hakbang at mainit ang aking puso. Hindi na ako muling papasok sa gate na iyon. Naglakad ako papunta sa istasyon nang hindi lumilingon. Samantala, sa loob ng bahay ng mga Mateo, nagaganap ang isang pangit na eksena. Si Mateo, na matagal nagsuot ng maskara ng isang mabuting anak at kapatid, ay tuluyan ng nabunyag. Ang naiwan sa kanila
ay isang desperadong katotohanan. Hinablot ni Gregorio ang notebook at mga papeles ng utang. Mateo, ano to? Sabi mo, ikaw ang bumubuhay sa ating lahat. Paano nangyaring may utang kang 3 milyon? Wala akong magawa, ungol ni Mateo. Tay, Nay, kayo ang laging humihingi ng pera para sa biyahe at bagong sasakyan. Hindi sapat ang sahod ko. Bilang haligi ng tahanan, hindi ko masabing wala akong pera. Natahimik si Gregorio. Ang katotohanang ang mamahaling sasakyan niya ay binayaran ng utang ng anak at sahod ng manugang ay dumurog sa kanyang pride. Sabi mo, malaki ang bonus mo bilang manager. Umiiyak na sabi ni Amalia. Nagyabang lang ako, sigaw ni Mateo. Kayo ang nag-pressure sa akin bilang panganay. Kung hindi ko ginamit ang pera ni Elara, hindi natin mabibili ang mamahaling sasakyan ni tatay. Ang mga pinamimili mo sa department store, pera rin ni Elara yon. Ngayon, si Isabel naman ang tumayo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Paano na yung housing loan namin? Nangako kang ikaw ang magbabayad sa tuition ng anak ko. Kung hindi ko mabayaran bukas, malalaman ng asawa ko na ginastos ko ang savings namin. Nawalan na ng pasensya si Mateo. Wala akong pakialam. Gusto mong mangutang pa ako. Magtrabaho kayo ng asawa mo. Kasalanan mo yan dahil umasa ka sa kapatid mo. Ang sama mo, umiyak si Isabel. Dati, dahil mayroon silang isang taong pare-pareho nilang minamaliit si Elara, napanatili nila ang kapayapaan. Ngayong nawala na ang kanilang ATM, nagsimula silang magkainan. Kinakalkula na ni Gregorio ang kanyang pensyon. Halok hanganing 5,000 kada buwan. Kahit isama ang pensyon ni Amalia, hindi aabot sa 20,000. Dati, ang kanilang pagkain pa lang ay higit 10 pilong na, at lagi pa silang nagbibiyahe. Lahat ng iyon ay dahil sa sahod ko. Paano na ang buhay natin? Bulong ni Gregorio. Hindi na ako makakasama sa mga kaibigan ko, sabi ni Amalia. Ako pa naman ang laging nanlilibre. Kapag nalaman nilang wala na akong pera, pagtatawanan nila ako. Kailangan nating kausapin si Elara para bumalik siya. Umiling si Mateo. Wala nang pag-asa. May abogado na siya. Hawak niya lahat ng ebidensya. Kung magpapaanul kami, babayaran ko ang lahat ng kinuha ko at tiyak na mababaon ako sa utang. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot. Ngayon lang nila naintindihan kung gaano sila kawalang kaya kung wala ang iba. Biglang may naisip si Amalia. Si Lia. Naisip niya ang aking anak. Si Lia ang kausapin natin. Nurse yun, may sahod. Kung kakausapin niya si Elara, baka magbago ang isip niya. Tayo lang ang lolo't lola niya, kaya obligasyon niyang tulungan tayo. Sumang-ayon sina Gregorio at Isabel. Hindi pa rin nila naiintindihan kung gaano sila naging hangal. Hindi nila alam na ni Lia ang lahat, at siya ang numero 1 kakampi ko. Samantala, sa aking company condo, mahimbing akong natutulog. Pinatay ko ang aking telepono. Isang gabi na walang iniisip na kahit sino. Isang gabi para sa aking sarili. Ito ang kalayaan na nabawi ko pagkatapos ng 10 taon. Sa aking panaginip, kasama ko ang aking ina, umiinom ng tsaa sa isang maaraw na silid. Wala na ang sakit sa kanyang mukha. Kinabukasan, binuksan ko ang aking telepono. Gaya ng inaasahan, tambak ang missed calls mula sa kanila. Binura ko lahat. May isang mensahe mula kay Lia. Mama, tumawag si Lola Amalia kaninang umaga. Pero wag po kayong mag-alala, sinabi ko na po ang dapat sabihin. Napangiti ako. Gaano man sila magpumilit, hindi na magbabago ang katotohanan. At ang susunod na haharapin nila ay ang malamig at walang awang hatol mula sa sarili nilang apo. Lia, apo, lola mo to. Nagkaroon lang ng kaunting hindi pagkakaunawaan ng mama mo kaya umalis siya ng bahay. Tumawag si Amalia kay Lia, na bagong gising mula sa night shift. Sinubukan niyang makuha ang simpatya ng kanyang apo. Baka nagme-menopause na ang mama mo. Nag-aalala na kami rito. Baka pwede mo siyang kausapin na bumalik na. Pamilya naman tayo, di ba? Ngunit ang boses ni Lia ay kasing lamig ng yelo. Lola, paki-speakerphone po para marinig din ni na lolo at papa. Akala ni Amalia ay kakampihan sila ni Lia. Inilagay niya sa speaker mode ang telepono. Naririnig niyo po ba ako? Tanong ni Lia. Lolo, Papa, nandyan din po kayo, no? Kagabi po, galing ako sa bahay ni Lola Teresita. Natigilan silang tatlo. Napakalamig po doon. Nakabalot lang siya sa kumot. Ang laman ng ref, tokwa at atsara lang. Lola Amalia, kayo po, kumain ng mamahaling steak sa isang mainit na bahay, di ba? Hindi, Lia.
Nagkakamali ka, sabi ni Gregorio. Akala namin, pera lahat ni Mateo yon. Hindi namin alam. Kaya sabihin mo sa mama mo, wala kaming masamang intensyon. Ngunit pinutol ni Lia ang kanilang palusot. Kung hindi ninyo alam, ibig sabihin pwede na kayong manakit ng damdamin ng iba? Matagal nyo nang minamaliit si mama. At si Lola Teresita, tinatawanan ninyo. Ang hindi ninyo alam ay kung kaninong pera ang bumubuhay sa inyo. Nakakahiya. Huwag kang magsalita ng ganyan, sigaw ni Gregorio. Ako ang haligi ng tahanan na ito. Haligi? Ang pensyon niyo po, nasa 5,500 lang. Kung iisipin, hindi sasapat yan sa mga luho ninyo. Ayaw niyo lang harapin ang katotohanan. Umaasa lang kayo sa pera ni Mama. Lia, ang sama mo! Umiiyak na sabi ni Amalia. Paano na kami? Tulungan mo naman kami, apo. Sa wakas, lumabas ang tunay na dahilan ng kanilang tawag. Huminga ng malalim si Lia. Lola, kahit isang kusing, wala kayong makukuha sa akin. Ang sahod ko ay para sa kinabukasan ko at para tulungan si Mama at si Lola Teresita. May mga anak naman po kayo, di ba? Sila ang dapat mag-alaga sa inyo. Lia, teka! Sigaw ni Mateo. May utang ako. Hindi ko sila kayang alagaan. Pakiusap, kumbinsihin mo si Elara. Ngunit walang awa si Lia. Papa, ang ninakaw mo kay Lola Teresita ay hindi lang pera. Ninakaw mo ang 10 taon ng mainit na gabi at masarap na pagkain. Pagbayaran ninyo ang kasalanan ninyo. Huwag na kayong tatawag sa akin o kay Mama. Ang abogado na ang haharap sa inyo. Pinatay ni Lia ang tawag. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala ng mga Mateo. Ngayon nila napagtanto. Wala nang taong pwede nilang gamitin. Ang manugang ay umalis. Ang apo ay tinalikuran sila. Ang naiwan ay isang baon sa utang na anak at mga matatandang walang kakayahan. Ang pamilya Mateo, na matagal naniwala sa sarili nilang kadakilaan, ay tuluyan ng gumuho. Nang sumunod na mga araw, bumisita ako sa opisina ni Attorney Santos. Inilatag niya ang lahat ng dokumento. Ginang Cruz, nahanap na namin ang lahat ng tinatagong ari-arian ng asawa ninyo at ang lahat ng ebidensya ng kanyang panloloko. Imposible na siyang makatakas. Ipinakita niya sa akin ang isang dokumento. Gagamitin niya ang pag-aayos ng bubong ng bahay bilang dahilan. Ngunit nalaman namin na sang 1.5 milyon na ibinigay ninyo, 250,000 lang ang aktual na ginastos. Ang natitirang 1.25 milyon ay diretso sa kanyang investment account. Niloko niya hindi lang kayo, kundi pati na rin ang sarili niyang mga magulang. Napatakip ako sa aking bibig. Ang lalaking ito ay walang hangganan ang kasamaan. Sa araw ng pagpirma ng annulment papers, dumating si Mateo sa opisina ng abogado, mukhang talunan. Wala nang sigaw, wala nang yabang. Isang lalaking nawalan ng lahat. Nanginginig niyang pinirmahan ang mga dokumento na nagsasaad na babayaran niya ang 5,000 libing na ninakaw niya at siya ang sasagot sa lahat ng kanyang utang. Hindi siya humingi ng tawad. Ang annulment ay naging pinal. Ang bahay nila ay naibenta. Sina Gregorio at Amalia ay lumipat sa isang luma at maliit na apartment, sapat lang ang pensyon para sa kanilang dalawa. Si Isabel, na humingi pa rin ng tulong pinansyal sa huling pagkakataon, ay sinagot ko ng matatag. Ang responsibilidad sa pamilya mo ay sa iyo, hindi sa nanay ko. At binlock ko na siya. Sa bangko, tinanggap ko ang promosyon bilang Loans Department Manager. Isang posisyon na matagal ko nang tinatanggihan dahil sa aking pamilya. Maganda na ang ngiti mo ngayon, sabi ni Mr. Reyes. Oras na para piliin mo ang sarili mong buhay. At iyon nga ang ginawa ko. Lumipat ako sa isang bagong apartment, malapit sa aking ina. Sinimulan kong ipaayos ang bahay niya, mga bagong bintana na hindi pinapasok ang lamig, bagong sahig sa banyo, at mga bagong aircon sa bawat kuwarto. Anak, sobra-sobra na to, sabi ng aking ina. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Nay, ito yung perang dapat sana ay ipinadala ko sa inyo sa loob ng 10 taon. Huwag na po kayong mahiya. Mula ngayon, laging mainit na ang bahay ninyo. Isang araw, dumalaw si Lia sa bago kong apartment. Mama, ang init na ng bahay ni Lola. Nakita ko siyang naglilinis na nakamanipis na damit lang. At sabi niya, hindi na raw masyadong masakit ang tuhod niya, kaya makikipagtiyaan na raw siya sa mga kaibigan niya. Nang makita ko ang ngiti ni Lia, unti-unting natunaw ang huling bigat sa aking puso. Ilang buwan ang lumipas, nakatanggap ako ng sulat mula kay Mateo. Nagsisisi raw siya, hindi sa pagnanakaw ng pera, kundi sa pagsisinungaling sa akin ng 10 taon. Alam daw niyang kung malalaman kong naghihirap ang aking ina,
Gagawa ako ng paraan, kaya pinigilan niya kaming magkita. Ngayon niya lang naintindihan kung gaano kalupit ang ginawa niya. Inilagay ko ang sulat sa drawer. Hindi ko na kailangang sumagot. Isang gabi, dumalaw ako sa bahay ng aking ina. Pagbukas ng pinto, sinalubong ako ng mainit na hangin. Halika, Elara, tamang-tama, luto na ang nilaga, sabi ni Teresita mula sa kusina. Wala na ang imahe ng isang inang nanginginig sa lamig. Sa mesa, may isang malaking palayok ng mainit na nilaga. Ang alaala ng ref na may tokwat at saralang ay tila isang malayong panaginip. Nay, ang dami niyo namang niluto. Siyempre, alam kong darating ka. Naglagay ako ng maraming masarap na karne. Kumain kami sa isang mainit na silid. Ang sarap, sabi namin habang tumatawa. Medyo nahihiyang sinabi ni Teresita. Anak, buong araw kong binuksan ang heater kasi malamig kanina. Baka medyo tumaas ang kuryente natin. Huwag po kayong mag-alala dyan, Nay. Ang mahalaga, komportable kayo. Hindi ito isang espesyal na pangungusap. Ngunit nang marinig ko iyon, biglang uminit ang aking dibdib at hindi ko napigilang mapaluha. Ang 10 taon na tiniis ng aking ina ay hindi na maibabalik. Ngunit ang mga darating na taglamig, hinding-hindi ko nahahayaang maranasan niya ang lamig. Ako mismo, gamit ang aking mga kamay, ang magpoprotekta sa init at ginhawa niya. Ang totoong ninakaw ni Mateo ay hindi ang 6 na milyong piso, kundi ang 10 taon na dapat sana ay puno ng ginhawa, pagkalinga, at dignidad para sa aking ina, isang panahong hindi na maibabalik kailanman.